Ang Ebanghelyo ni Juan Kabanata 11. Ngayon, may isang lalaki na nagngangalang Lazaro na may karamdaman. Siya ay mula sa Bethania na ang nayon ni Maria at ng kanyang babaeng kapatid na si Marta. Siya rin ang Maria na magpapahid ng mira sa Panginoon at magpupunas gamit ang kanyang buhok sa mga paa ng Panginoon. Siya ang kapatid ni Lazaro na siyang may karamdaman. At nagpasabi ng mensahe ang magkapatid na babae kay Jesus at sinabi, Panginoon, tingnan mo, ang iyong minamahal ay may karamdaman. Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya, ang karamdamang ito ay hindi magtatapos sa kamatayan, sa halip ito ay para sa kaluwalhatian ng Diyos upang ang anak ng Diyos ay maluwalhati sa pamamagitan nito. Ngayon mahal ni Jesus si Marta at ang kanyang kapatid na babae at si Lazaro. Nang marinig ito ni Jesus, nanatili pa siya ng 2 araw sa lugar kung nasaan siya. Pagkatapos nito, sinabi niya sa kanyang mga alagad, tayo nang muli sa Judea. Sinabi ng mga alagad sa kanya, Rabi, ngayon pa lang ay sinusubukan kang batuhin ng mga Hudyo, at babalik ka ba muli roon? Sumagot si Jesus, hindi ba sa isang araw ay may 12 oras na liwanag? Kapag ang isang tao ay lumalakad samantalang araw, hindi siya matitisod sapagkat nakakakita siya sa pamamagitan ng liwanag ng araw. Gayunpaman, kung siya ay lumalakad sa gabi, siya ay matitisod dahil wala sa kanya ang liwanag. Sinabi ni Jesus ang mga bagay na ito, at pagkatapos ng mga bagay na ito, sinabi niya sa kanila, ang ating kaibigan na si Lazaro ay nakatulog. Subalit pupunta ako doon upang gisingin siya mula sa kanyang pagkakatulog. Kaya sinabi ng mga alagad sa kanya, kung si Lazaro ay nakatulog, siya ay gagaling. Ngayon, sinabi sa kanila ni Jesus ang tungkol sa kamatayan ni Lazaro, ngunit inakala nilang lahat na ito ay tungkol lamang sa pagpapahinga sa pagtulog. Pagkatapos, sinabi sa kanila ni Jesus ng malinaw, si Lazaro ay patay na. Para sa inyong kapakanan, masaya ako na wala ako roon upang kayo ay maniwala. Pumunta tayo sa kanya. Si Tomas na dating tinatawag na Didimo, sinabi niya sa kapwa niya alagad, pumunta rin tayo, upang mamatay din tayo kasama ni Jesus. Nang dumating si Jesus, nalaman niya na 4 na araw nang nasa libingan si Lazaro. Ngayon, malapit ang Bethania sa Jerusalem, mga 15 estadyo ang layo. Maraming mga Hudyo ang pumunta kina Marta at Maria, upang aliwin sila tungkol sa kanilang kapatid na si Lazaro. At nang marinig ni Marta na paparating si Jesus, pumunta siya at sinalubong siya, ngunit si Maria ay nanatiling nakaupo pa rin sa kanilang bahay. Sinabi ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung nandito ka lang sana, hindi mamamatay ang kapatid ko. Kahit ngayon, alam ko na kahit ano ang iyong hingiin sa Diyos ay ibibigay niya sa iyo. Sinabi ni Jesus sa kanya, ang kapatid mo ay babaenggong muli. Sinabi ni Marta sa kanya, alam ko na muli siyang babangon sa muling pagkabuhay sa huling araw. Sinabi ni Jesus sa kanya, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya ay mamamatay, gayon may mabubuhay siya. At sino man ang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi namamatay. Naniniwala ka ba dito? Sinabi niya sa kanya, Oo Panginoon, naniniwala ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na siyang paparito sa mundo. Matapos niyang sabihin ito, umalis siya at tinawag si Maria na kanyang kapatid, ng sarilinlan. Sinabi niya, narito ang guro at ipinatatawag ka. Nang marinig ito ni Maria, mabilis siyang tumayo at pumunta kay Jesus. Ngayon, hindi pa nakakarating sa nayon si Jesus, kundi nandoon pa rin siya sa lugar kung saan siya kinatagpo ni Marta. At ang mga Hudyo na kasama ni Maria sa kanilang bahay, na umaaliw sa kanya, nang makita nilang nagmamadali siyang tumayo at umalis, sinundan nila siya, inakala nila na pupunta siya sa libingan upang doon umiyak. Nang makarating si Maria kung saan naroroon si Jesus, at siya ay nakita niya,
Nagpatira pa siya sa kanyang mga paa at sinabi sa kanya, Panginoon, kung nandito lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Nang makita ni Jesus na siya ay umiiyak at ang mga Hudyo na kasama niya ay umiiyak din, naghinagpis ang kanyang esperto at nabagabag, sinabi niya, saan niyo siya inilibing? Sinabi nila sa kanya, Panginoon, pumarito kayo at tingnan. Si Jesus ay tumangis. Pagkatapos, sinabi ng mga Hudyo, tignan ninyo kung gaano niya kamahal si Lazaro. Pero sinabi ng ilan, hindi ba kaya ng taong ito na siyang nagmulat ng mga mata ng dati ay bulag, na gawin ring hindi mamatay ang lalaking ito? Pagkatapos, habang si Jesus ay muling naghihinagpis, pumunta siya sa libingan. Ngayon ito ay isang kuweba at may isang batong nakatakip dito. Sinabi ni Jesus, alisin ang bato. Si Marta, na kapatid ni Lazaro na namatay, ay nagsabi kay Jesus, Panginoon, sa mga oras na ito ang kanyang katawan ay naagnas na, sapagkat 4 na araw na ang nakalipas mula nang siya ay mamatay. Sinabi ni Jesus sa kanya, hindi ko ba sinabi sa iyo na kung ikaw ay maniwala makita mo ang kaluwalhatian ng Diyos? Kaya inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo dahil pinakinggan mo ako. Alam ko na lagi mo akong pinakikinggan, pero ito ay dahil sa mga taong nakatayong palibot sa akin kaya sinabi ko ito, upang maniwala sila na isinugo mo ako. Matapos niyang sabihin ito, sumigaw siya ng may malakas na boses, Lazaro, lumabas ka. Lumabas ang patay na lalaki, na nakabalot ang mga kamay at mga paa ng damit panglibing at ang kanyang mukha ay nababalot din ng tela. Sinabi ni Jesus sa kanila, kalagan ninyo siya at pakawalan. At ang maraming Hudyo na pumunta kay Maria at nakita kung ano ang ginawa ni Jesus, ay sumampalataya sa kanya. Ngunit may ilan sa kanila ang umalis papunta sa mga Pariso at sinabi ang mga ginawa ni Jesus. At tinipon ng mga pinunong pari at ng mga Pariso ang konseho at sinabi, ano ang ating gagawin? Ang taong ito ay maraming ginagawang mga tanda. Kung hahayaan natin siyang mag-isa katulad ng ganito, lahat ay maniniwala sa kanya. Ang mga Romano ay paparito at kukunin ang ating lugar at gayon din ang ating bansa. Gayunpaman, may isang lalaki sa kanila, si Cefas na ang pinakapunong pari ng taong iyon ay nagsabi sa kanila, wala kayong nalalaman. Hindi ba ninyo iniisip na ito ay naangkop na may isang taong dapat mamatay para sa mga tao kaysa ang buong bansa ang mamatay? Ngayon, sinabi niya ito hindi sa kanyang sariling pagkukusa, sa halip, dahil siya ang pinakapunong pari ng taong iyon, nagpropesya siya na si Jesus ay dapat mamatay para sa bansa, at hindi para sa bansa lamang, kundi upang tipunin din ni Jesus ang mga anak ng Diyos na nakakalat sa iba't ibang lugar. Kaya mula ng araw na iyon ay pinagplanuhan na nila kung paano papatayin si Jesus. Hindi na naglalakad ng hayag si Jesus sa gitna ng mga Hudyo, ngunit umalis siya doon at pumunta sa isang bansa na malapit sa isang bayan na tinatawag na Ephraim. Doon ay nanatili siya kasama ang mga alagad. Ngayon ang Pasko ng mga Hudyo ay nalalapit na. Marami ang pumunta sa Jerusalem mula sa mga bansa upang linisin ang kanilang mga sarili. Hinahanap nila si Jesus, at pinag-uusapan nila sa isa't isa habang sila ay nakatayo sa templo, ano sa inyong palagay? Hindi kaya siya darating sa kapistahan? Ngayon, ipinag-utos ng mga punong pari at mga Pariso na kung sino man ang nakakaalam kung nasaan si Jesus ay ipagbigay alam nila ito upang sa gayon maaari nila siyang dakipin. Ama, salamat na si Jesus ang muling pagkabuhay at ang buhay. Naniniwala kami na kahit mamatay kami, mabubuhay kami sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Bigyan mo kami ng pag-asa sa buhay na walang hanggan at ginhawa sa mga panahon ng kalungkutan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.